Nang sandaling iyon, dumating ang isang lalaki na nakatakip ang mukha at may hawak na maliit na patalim. Bakit kayo naririto? Anong ginagawa ninyo sa lupang sobra kong pinaghirapan? Tanong ng lalaki. Hindi ba't ikaw ay si Dr. Yam? Sabi ni Hongyan. Totoo po ba iyang sinabi mo? Ang taong ito ay si Dr. Yam, tanong naman ni Mujan. Hindi makapaniwala si Mujan na ang may gawa ng lahat ng kanilang mga nasaksihan sa burol ay si Dr. Yam. Alam na alam ni Dr. Yam kung ano ang mangyayari sa paggamit ng mga ganoong lason at ganap nitong batid ang kalagayan ng nayon. Nagsimula din itong kumolekta ng pera para sa gamutan matapos tuluyang kumalat ang salot sa buong nayon. Ayon pa kay Mujan, si Dr. Yam ay isang kriminal. Siya ang tunay na salarin. Isang manggagamot na may mukha ng habag ngunit kamatayan lamang ang inihahasik. Isang demonyong inuudyukan ng kasakiman. Ang kanyang kasuklam-suklam na pagnanasa ay nilalayong lumunin ang buong nayon ng whale, at kahit nang siya'y mabunyag, nanatili siyang walang hiya at matapang. Nanginginig si Mujan sa galit at iniisip niya na ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat sa anumang mas mababa pa sa isang marahas na kamatayan. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng ito. Lumikha ka ng sakit at pagkatapos ay nagpanggap ka na gumagamot ka ng mga tao, sabi muli ni Hongyan at ito ay sobrang nanginginig ng dahil sa galit. Naging mabait naman ako sa inyo sa lahat ng pagkakataon noong panahon na ako ay kasama pa ninyo sa nayon, kaya naman, gusto ko lang makuha ang para sa akin, sagot ni Dr. Yam. Lalong nag-alab ang galit ni Hongyan at sinugod nito ang doktor. Napakasama mo. Hindi mo ba alam na maraming tao na ang namatay ng dahil sa mga ginawa mo? Sabi muli ni Hongyan at inihagis nito kay Dr. Yam ang ulo ng patay na hayop na hawak niya ng dahil sa sobrang galit. Ngunit, bago pa man matamaan si Dr. Yam, hinarang ito ng dalawa sa mga tauhan ni Dr. Yam at nahati ang ulo sa 2 piraso. At bakit naman ako magkakaroon ng pakialam sa kanilang lahat? Ang tanging pakialam ko lamang ay sinira ninyong lahat ang aking mga paghihirap. Kaya naman, kailangan ninyong magbayad at ang kabayarang iyon ay ang inyong buhay. Ito man ay ngayon, o sa mga darating na araw, pinaplano ko rin sanang itapon ang inyong mga bangkay sa hukay na iyan at kayo ang aking uunahin, sabi ni Dr. Yam. Nayanig sina Hongyan, Mujan, at Hongjusan ng galit at pagkabigla ng dahil sa kalupitan ni Dr. Yam. Napakasama mo. Hindi mo ba alam na ako ang tagapangalaga ng sekta ng mga pulubi? Isang malakas na sigaw ni Hongyan at may hawak itong isang mahabang baston. Dr. Yam, tama ba ang narinig ko? Siya ay isang tagapangalaga, tanong ng isang lalaki. Dr. Yam, akala ko ba ay puro mga mahihina lamang ang mga tao sa lugar na ito? Pero, bakit naririto ang tagapangalaga ng sekta ng mga pulubi? Tanong naman ng isang lalaki. Hindi ko alam, sagot ni Dr. Yam. Hinigpitan ni Hongyan ang hawak sa baston at pumwesto ito upang ihanda ang sarili para sa labanan. Nakatutok ang kanyang tingin sa kalapit na tauhan, at ipinahayag niyang magsisimula na siyang magbilang. Isa lamang ang parurusahan ng aking hawak na baston at patatawarin ko ang iba kung maaari. Dr. Yam, hindi ko na nais pang madagdagan ang mga pagkamatay dito sa aming nayon. Nakikiusap ako sa iyo na umalis ka na lamang ng mapayapa bago pa man muling damanak ang dugo dito sa aming nayon, seryosong sabi muli ni Hongyan at nagpatuloy ito sa pagbibilang. Si Mujan, habang pinagmamasdan si Hongyan ay nakaramdam ng matinding pagkamangha. Ayon kay Mujan, napigil ni Hongyan ang kaaway sa pamamagitan lamang ng kanyang nakapanghihilakbot na presensya. Mujan, pagkakataon mo na ngayon para tumakbo. Ihahagis kita upang makatawid ka kaagad sa batis at pagkatapos ay tumakbo ka na ng mabilis. Sa sandaling makalapag ka sa kabila ng batis, huwag ka ng lilingon at dumiretso ka na lamang sa nayon at ipaalam mo sa lahat ang nangyari dito, sabi ni Hongjusan kay Mujan.
Si Hongyan naman ay patuloy pa rin sa kanyang pagbibilang upang magsimula sa kanyang gagawing pag-atake. Habang si Mujan naman ay nag-aalinlangang iwan sina Hongyan at Hongjusan. Pasensya ka na kung inuutusan kitang humingi ng tulong. Pero, pakiusap, bumalik ka na sa nayon at sabihin sa mga taga-nayon ang mga nangyayari, sabi muli ni Hongjusan kay Mujan. Pero, hindi ba't kayong dalawa ang pinuno ng sangay at ang tagapamahala ng sekta? At saka isa pa, kayo ay mga martial artist. Pero, nararapat ba talagang lumaban sa kanila ang mga martial artist na mayroong mataas na antas? Sagot ni Mujan. Hindi mahalaga ang anumang antas. Ang mahalaga ay kailangan kong samahan ang aking master sa pakikipaglaban, sabi muli ni Hongjusan. Bilasan na ninyo, isa lamang silang mga pulubi. Ito na ang oras para umatake sa kanila, sabi ni Dr. Yam sa dalawang lalaking kasama niya at itinulak niya ang mga ito. Gayunpaman, si Mujan ay nakaramdam ng pagkalito at iniisip kung bakit ang mga pulubing walang kapangyarihan ay aabot sa ganitong punto. Ano kaya kung tumakas na lamang tayo? Ang eccentric physician ang tunay na pinakadakilang maestro ng martial arts. Kung makakabalik tayo sa nayon, maaari niya tayong matulungan upang maligtas ang lahat ng mga taga-nayon, sabi muli ni Mujan. Hindi maaari, kahit na sumama kami sa iyo, hindi pa rin namin magagawang ikaw ay mailigtas habang tayo ay tumatakas. Kaya naman, nakikiusap ako sa iyo. Protektahan mo ang buong nayon kasama ang eccentric physician at siguraduhin ninyong ang lahat ay mapapanatiling ligtas. Buong buhay namin ay nabuhay kami sa kabaitan ng mga taga-nayon. Nakiusap kami sa nayon na ito, ngunit hindi kami kailanman nahiya sapagkat ang kabutihang loob ng mga taga-nayon ang siyang nagpanatili sa amin na kami ay buhay. Sinabi sa akin ng aking master na kapag dumating ang oras na katulad nito, dapat naming ipaglaban ang mga taga-nayon, paliwanag ni Hongjusan. Patuloy pa din sa pagbibilang si Hongyan habang naghahanda siya sa kanyang pag-atake ng may malinaw na determinasyon. Samantala, inutusan ni Dr. Yam ang kanyang dalawang lalaking kasama upang sumugod at nangako itong buburahin ang kanilang mga utang sa sugal kung papatayin nila ang mga taga-nayon pati na rin si Mujan. Umugang ang sigaw ng mga lalaki bilang pagsang-ayon sa sinabi sa kanila ni Dr. Yam. Sa gitna ng kaguluhang ito, biglang hinawakan ni Hongjusan si Mujan sa baywang at inihagis niya ito ng mataas sa himpapawid. Lumipad si Mujan sa ibabaw ng labanan, habang ito ay tuliro. Habang siya'y bumabagsak, umikot ang kanyang isipan at tinanong niya ang sarili kung ang pagtakas ba ang kanyang tamang gawin. Naisip din niya kung ano ang mangyayari kina Hongjusan at Hongyan kung basta na lamang siyang tatakas. Pinagdudahan din ni Mujan kung tunay bang mga eksperto ang kanilang mga kalaban at naniwala siyang kung sasali siya sa labanan at tutulungan sina Hongyan at Hongjusan sa pakikipaglaban, maaaring may pagkakataon silang manalo. Ngunit bago pa siya makapagpasya, isang lalaki ang umatake sa kanya habang siya'y nasa ere, dahilan upang siya'y bumagsak ng malakas sa lupa. Agad na bumangon si Mujan na sobrang nanginginig at nagdesisyon siyang tumakbo palayo. Magulo ang kanyang isipan habang pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na hindi ito isang kaduwagan, kundi isang kilos ng paggalang at isang pagtupad sa pakiusap na ihatid sa mundo ang sigaw ng nayon ng whale para sa saklolo. Ngunit, biglang may isang tinig ang nangutya kay Mujan at sinasabing ang ginawa niya ay isang pagtakas. Sumakit ang kanyang puso habang naiisip niya sina Hongyan at Hongjusan, dahil ayon sa kanya, tiyak na mamamatay ang mga ito kapag nagpatuloy pa ang mga ito sa pakikipaglaban. Napagtanto niya ang kanyang sariling kahinaan dahil nagsisimula pa lamang siyang matuto ng martial arts at wala pa siyang tunay na maiaambag sa labanan. Ayon pa sa kanya, kung siya lamang sana ay isang martial artist na may mataas na antas, hindi na sana niya magagawang tumakbo ngayon. Napuno din siya ng pag-aalinlangan habang iniisip niya ang nagawa ni Hongyan at Hongjusan na manatili kahit na hindi isang martial artist na nasa mataas na antas.
Sa gitna ng kanyang pagtakas, bigla siyang huminto. Umikot ang kanyang isipan, nanginag ang kanyang katawan, at tumibay ang kanyang pasya. Tumalikod siya habang buo ang loob na bumalik kina Hongyan at Hongjusan. Tumakbo si Mujin ng malakas ang tibok ng kanyang puso at nagsisiksikan ang mga alaala sa kanyang isipan. Naalala niya ang minsang pagtulong niya sa isang bata na binubuli ng mga bata sa sekta ng Qingcheng dahil sa kabagalan nito. Noong araw na iyon, siya ay binugbog, ngunit, sa halip na siya ay makaramdam ng sakit, pagmamalaki ang kanyang naramdaman. Pakiramdam niya ay isa siyang martial artist na tumayo laban sa kawalan ng katarungan. Ngayon, hindi niya maiwasang mag-isip ng mga duwag na kaisipan dahil naiisip niya na sana ay mas mahaba pa ang landas na kanyang tahakin pabalik o kaya naman ay naiisip niya na tapos na ang nangyayaring labanan sa oras na makabalik siya. Napuno ng kaduwagan ang kanyang isipan. At ayon kay Mujin, kung tatakbo siya sa pagkakataong ito, maaaring tatakbo na lang siya buong buhay niya. Sa pagitan ng mga palumpong na halaman ay nagkubli si Mujin habang pinapanood sina Hongyan at Hongjusan habang nakikipaglaban. Matinding kaba ang nararamdaman ni Mujin at iniisip niya kung paano siya makakatulong sa mga ito. Walang awang inaatake sina Hongyan at Hongjusan ng mga kalaban, pero, hindi pa din sumusuko ng mga ito. Kinutya at pinagtawanan ng isa sa mga lalaki ang pakikipaglaban ni na Hongyan at Hongjusan dahil ayon dito, patuloy pa ring lumalaban ang mga ito kahit na wala naman daw ang mga itong pag-asang manalo. Muling umatake ang isang lalaki kay Hongjusan at nagawa naman niya masangga gamit ang kanyang hawak na baston ang pag-atakeng ito. Paulit-ulit pa ding umaatake ang lalaki kay Hongjusan at sa kabutihang palad ay nagagawa naman niya itong maiwasan. Talaga namang matigas kang pulubi ka. Tingnan natin ngayon kung makakapagpakitang gilas ka pa, sabi muli ng lalaki kay Hongjusan at ito ay muling umatake. Sinaklot ng takot si Hongjusan, ngunit, sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo pa nitong pinalakas ang kanyang loob upang lumaban. Habang nakalapag sa lupa, nagawang muli ni Hongjusan na masangga ang ginawang pag-atake sa kanya ng lalaki. Si Hongyan naman ay sobra ang pag-aalala para sa kanya. "Jusan, ayos ka lang ba? Bilisan mong tumayo," sigaw ni Hongyan. "Hoy tanda, at talagang nag-aalala ka pa para sa kanya," sabi ng lalaki at inatakeng muli nito si Hongyan gamit ang hawak nitong palakol. Matapos tumalsik ni Hongyan, muli itong bumangon upang lumaban. "Talaga bang lalaban ka ng marumi hanggang sa huli?" sabi ng lalaki. "Mas mabuti ng marumi, kesa naman sa mamatay, at saka isa pa, ito ay higit na mabuti kaysa sa kasamaan mo," sagot ni Hongyan. "Ikaw at ang iyong alagad ay mamamatay ng hindi alintana. Kaya naman, sumuko ka ng matanda ka. Nais mo bang makita na ang iyong alagad ay mahiwa ng pira-piraso at maging pataba na lamang sa lupa?" Nakakapanghinayang na makita ang isang matandang lalaki na nakabitin para sa kanyang mahal na buhay, sabi muli ng lalaki kay Hongyan. "Hinding-hindi ako susuko. Lalaban ako para sa buong nayon," sabi muli ni Hongyan at akmang pupulutin nito ang baston na nasa kanyang bandang likuran. "Saan ka pupuntang matanda ka? Humanda ka sa akin, mamamatay ka na," sabi muli ng lalaki at iwi na siwas nito ang hawak nitong palakol. Nagawang makaiwas ni Hongyan sa pag-atake ng lalaki habang si Hongjusan naman ay patuloy pa din sa pakikipaglaban sa isa pang lalaki. Nakadampot naman si Hongyan ng putik at ibinato niya ito sa lalaki bilang ganti, ngunit naiwasan naman ito ng lalaki. Biglang tumalon si Hongyan at niyakap nito ang lalaki. "Ayos, magaling ang iyong ginawa. Handa ka na ba talagang mamatay?" sabi ng lalaki at bigla nitong tinaga ng palakol ang likod ni Hongyan. Napasigaw naman ng malakas si Hongyan dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Kahit na sobra ang sakit na nararamdaman ni Hongyan, nananatili pa din itong nakayakap sa lalaki at isinigaw nito ng malakas ang pangalan ni Hongjusan. Natigilan naman si Hongjusan,
At sumikip ang kanyang dibdib habang bumalik sa kanyang alaala ang mga sandaling magkasama sila ng kanyang master. Bitawan mo nga akong matanda ka, sabi ng lalaki at muli nitong tinaga ng palakol ang likod ni Hongyan. Jusan, bilasan mo. Ito na ang oras para pagbayaran nila ang kanilang mga ginawa, isang malakas na sigaw ni Hongyan. Mabilis na sinunggaban ni Hong Jusan ang lalaking kalaban ni Hongyan gamit ang hawak nitong baston. Ang lalaking kalaban naman ni Hong Jusan ay bigla ding sumugod at sinundan si Hong Jusan. Pero, bago pa man maseksak ng lalaki si Hong Jusan, biglang may isang malaking bato ang lumipad at tumama sa mukha ng lalaki. Ang batong tumama sa mukha ng lalaki ay nagmula kay Mujan. Hindi na kasi ito nakatiis kaya gumawa na ito ng paraan upang makatulong kina Hongyan at Hong Jusan. Sinamantala naman ni Hong Jusan ang pagkakataon at hinampas nito ng kanyang hawak na baston ang lalaking kalaban ni Hongyan. Tumayo ang isang lalaki at sumugod ito patungo sa kinaroroonan ni Mujan habang hawak ang itak. Tumakbo ka na lang sana palayo. Mamamatay ka ding katulad nila dahil hihiwain kita hanggang sa ikaw ay magpira-piraso, sabi ng lalaki kay Mujan. Natigilan si Mujan habang papalapit sa kanya ang lalaki, ngunit sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Lai Chong. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Lai Chong at pinugutan nito ng ulo ang lalaki. Masyado nang malayo ang narating mo para mahanap ang pinanggagalingan ng sakit, sabi ni Lai Chong kay Mujan. Nang mga sandaling iyon naman, umiiyak si Hong Jusan habang nasa kanyang kandungan ang namatay niyang master na si Hongyan. Ang mga taong ito ba ang nasa likod ng lahat? Tanong ni Lai Chong kay Mujan. Oo Ginoo, si Dr. Yam ang tunay na salarin, sagot ni Mujan. Agad na lumapit si Lai Chong kay Dr. Yam at itinulak niya ito na naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Kung ganoon, ikaw pala ang lumikha ng salot. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Sabi ni Lai Chong. Ginawa niya ang lahat ng ito nang dahil lamang sa pera, sabi ni Mujan at nang dahil sa sobrang galit ay nasipa nito si Dr. Yam. Patawarin ninyo ako. Hindi ko sinasadya ang mga nangyari, sabi naman ni Dr. Yam. Hindi pera ang iyong tunay na dahilan. Tama ba? Sabihin mo kung ano ang iyong totoong dahilan para gawin ito, sabi muli ni Lai Chong kay Dr. Yam. Sobra namang nagulat si Mujan sa sinabi ni Lai Chong. Ginoo, nakikita kong may alam ka, kaya pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Ibibigay ko sa iyo ang isang gamot sa pagsasanay na higit na mas mahalaga kaysa sa anumang bagay sa nayon ng whale. Narinig mo na ba ang tungkol sa halamang gamot na tinatawag na Black Pony Herb? Sabi ni Dr. Yam na medyo nanginginig dahil sa sobrang takot. Ang Black Pony Herb ay namumulaklak sa loob ng magulong negatibong enerhiya ng mundo. Kahit na ito ay isang antas na mas mababa kaysa sa tanyag na 10,000 taong gulang na snow ginseng o sa dakilang rejuvenation pill, ito ay kasing tanyag pa rin ng mga tinatawag na Flower of Heroes. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng iyon kung ililigtas ninyo ang aking buhay, sabi muli ni Dr. Yam at itinuro nito ang isang animoy maliit na kuweba kung saan nakatanim ang Black Pony Herb. Nagtungo naman si Lai Chong sa loob ng kuweba para kumuha ng Black Pony Herb. Talagang iyan nga ang Black Pony Herb. Ginawa mo ang lahat ng ito kahit na sa huli, ibibigay mo rin pala ito kapalit ng sarili mong buhay, sabi naman ni Mujan. Sandali lamang Mujan, huminahon ka. Hindi niya sinusubukang ipagpalat ang kanyang buhay para dito. Alam niyang ang isang karaniwang tao na magtatangkang anihin ang bulaklak ng Black Pony ay mamamatay dahil sa nakamamatay na enerhiyang taglay nito. Ang bulaklak ng Black Pony ay isang halamang gamot na tumutubo sa pamamagitan ng pagsipsap sa kamatayan. Kaya naman, marahil ito ang dahilan kung bakit siya ay nagtipon ng napakaraming bangkay. Marahil binalak niyang gamitin ang mga katawan ng mga taga-nayon upang pakainin ang bulaklak kasama na ang bangkay mo at ang sa akin.
O baka naman gusto niya itong gamitin para bumili ng oras at magbalak ng panibagong pakana. Posible ring sasabihin niyang inihanda niya iyon para sa atin, at lilinlangin tayo sa pamamagitan ng paglalason habang wala tayong bantay, sabi ni Lai Chong. Hindi naman. Ang bulaklak ng Black Pony ay kailangang anihin at ihanda sa isang napakatiyak na paraan. Kaya naman, naisip ko lamang na ihanda ito at iharap sa inyo, paliwanag ni Dr. Yam. Talaga ba? Mukha ka kasing napakabihasa para sa isang manggagamot mula sa isang munting nayon sa bundok, sabi muli ni Lai Chong. Iyon ay isang panlilinlang lamang na aking natutunan, sagot muli ni Dr. Yam na nanginginig pa din dahil sa sobrang kaba. Ngunit sa kasamaang palad, para sa iyo, hindi rin ako isang karaniwang tao, sabi muli ni Lai Chong. Sandali, huwag mong hawakan iyan dahil maaari kang mamatay, sabi muli ni Dr. Yam. Sa halip na magsalita, isang mabilis na galaw ang ginawa ni Lai Chong at pinugutan nito ng ulo si Dr. Yam gamit ang kanyang espada. Ako ang magdedesisyon kung ako ay mabubuhay o mamamatay. Maraming salamat na lamang sa iyo, sabi muli ni Lai Chong.